morning po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So may share ako sa inyo ngayon mga ka-antrip na malaking tulong at malaking katipiran po sa inyo. Lalo-lalo na dun sa mga mag-start pa lang at nagpa-plan na magpagawa or syempre kailangan ng mga estante So share ko po ito sa inyo. Ito yung mga estante namin. Ito kasi mga heavy duty to eh. Ito ay gawa sa mga angle bar at saka ng steel bar. Ayan siya. So, napakalaking tipid. You know why? Pakita ko sa inyo mga ka-antrip. Ayan. Ito, syempre may mga stante kami na salamin. But this one, ito, ayan o. Madalian, hindi ko na napapinturahan bago gamitin. Ito, yan, lahat po yan. Lahat po yan ng mga estante namin from kahoy. Yan, mga estante na yan. Ayan, lahat po yan. Maliban dito. Kasi ito yung napakahirap ng ilabas na noon pa na gawa na estante. Kahoy yan siya at saka plywood. Yan, yung mga namin na yan, estante. Lahat ng yan ay mga, ito din to. Sabagay, magaan lang kasi ito eh. Itong mga to. Yan, lahat po yan ng mga estante. Yan. And then here, ayan, mga angle bar. This one is angle bar. This one is angle bar. Lalo ito, mga yan. Yan. And lalo-lalo na ito sa mga oil, mabibigat. At ito sa mga sprockets. Yan. Ito mga sprockets. And yan, mga engine sprocket. Yan. Ayan, even dito sa aming mga stante. Ayan. So, puro yan lahat mga angle bar ang ginamit namin. So, ayan. Kaya po na mga makakatipid kayo kasi in the long run is talagang pang pang matagalan tsaka heavy duty. Hindi kayo paulit-ulit. Hindi siya yung darating na mababali, masisira. Pwede rin kasi siyang magganon kagaya nung sa kabilang tindahan namin na ginamitan lang namin ng mga plywood, yung mabibigat yung mga sprocket, gumanon siya. So ngayon, uulitin na naman. Itong mga ginagawa na ito ngayon ni Ray is para ito doon sa kabila. Kasi nga, yung mga ginawa doon namin na una, syempre, nagtitipid at saka wala pa namang budget dati na pang angle bar. Naganunan na sila, nagbaw ba? Syempre, lumambot sa sobrang bigat, mayroon pang nabali na mga estante doon. Kaya ito mga ginagawa para yan doon. So nakikita nyo kulay gray na siya kasi pininturahan na yan siya ng primer gray. Pero ang ang itsura nito is yung ganito. Bakal pa siya. Bakalan talaga yan. Bakal. Angle bar siya. Kaya ang ilalagay na lang dito is plywood. So pang matagalan siya, heavy duty, hindi ka pa ulit-ulit na gagawa kapag ganito na yung gamitin mo. Makakatipid siya sa umpisa, medyo mapapamahal ka. Pero kung halimbawang may budget, kaysa yung bibili ka nung gawa na mga estante, lang din yun medyo maninipis, hindi kagaya nito na talagang makakapal siya. Itong mohal, angle bar na ginagamit. 1 by 1 meaning, 1 ang lapad, ganon. Yung kapal nito, para doon sa mga gustong maggawa nito. So, nasa 2.0 daw ito. O yung pinaka manipis na angle bar. Kasi meron ding mas makapal eh. So, medyo mas mahal yun siya. Pero, okay na rin to siya. Okay na to. 1 by 1 lang. Yung lapad niya, yung laki. 1 by 1. Yan. Tapos yung kapal nito, yung pinaka manipis lang ang namin. Binibili kasi nga yun yung mas mura. Kung may extra budget, syempre, mas maganda talaga yung makapal. Pero ito pang matagalan na rin kasi ito eh, heavy duty. Lahat ng ginamit namin dyan sa loob, ganitong sukat lang yan. Ito, ayan, ito mapapansin nyo, medyo, yung space niya is mga maliliit. Ito ay for the sprockets. Ayan, kasi maliliit lang yung box ng sprockets eh. Tapos malalaki siya. So, ayan, gumagamit si Ray. May sarili na rin kasi kaming portable na welding machine. So, napakalaking tipid na talaga. And then, syempre, sa labor, nakalibre na. But, ang pinaka, nito, advantage in the long run is pang matagalan talaga siya. Hindi ka na paulit-ulit nagagawa. So, yung iba nito is nadala na doon sa kabilang shop nung nakarang araw pa. Pang ilang istante na to, Hal? Ang gawa mo? Mayroon na doon, di ba? Panglima na ito. Panglima na ito siya. Ilang angle bar na ubos mo?
Yung isa nito, depende kung saan kayo magpa-purchase. So, ayan, yung nabili dito is 430. Ilang feet yun, Hal? Ang haba? 60 feet. Yung 430, 60 feet. 20 feet. Yan, 430. So, medyo mapapagastos ka rin naman talaga. Pero yung start kasi namin, hindi rin naman talaga ganito. Mga kahoy-kahoy lang. Yun nga lang, after 7 years, 8 years, ayun na, medyo nagbigaya na siya kasi nga sa sobrang bigat. So, yun, lalo na kung yung kahoy is mahal. Tapos maano siya, makapal. Kumbaga, ma-space siya. Hindi kagaya nito, ninipis lang. Pero in the long run, makatipid ka pa talaga. Lalo na kung halimbawa, ipapalibor mo lang. Yung hindi ka order ng gawa na, medyo mapamahal ka rin doon sa gawa na. Tapos yung mga binibili, yung mga maninipis lang yun siya. Yung mga ina-assemble type na mahal din. So, kung ako sa inyo is magpagawa na lang kayo ng mga ganitong klaseng istante. Ayan. Tapos, hire kayo ng welder para mas makatipid kayo. Kisa yung bibili din kayo na tapos na or gawa na, medyo mapapamahal pa rin kayo doon. Then, isa pa po, yung mga mating, ganyan. Mas makamura din kayo. Ayan. Ano lang yan, gawa na yan siya, yung mga mating na yan. Gawa na yan siya, inaano lang. Pinagdudugtong-dugtong lang ng spot ng welding. Yan para sa mga displays. Yan yung mga mating na yan. Binibili lang din namin yung mating tapos dinudugtong-dugtong ni Ray para i-welding. Magkakadikit-dikit sila. So kahit na malapad, at least likuran, kabilaan yung mailalagay ninyo na na mga display. Ito sa mga brake pads yan. Mating din yan. Pati dito, mating din yan. And ayun po, ito mga bagong gawa pa ni Rio dito sa bodega. Iyan, mga angle bar. So, ito kung makikita nyo, itong plywood naman, naka-angle bar nga siya, kaya lang yung plywood din. Yung pinakamanipis lang yung binibili namin kasi nga ang mahal ng plywood. Yan, yung mga ganyan. Binibuilding niya yan lahat. Ang mahal ng plywood, kaya angle bar ang ginamit, yung plywood naman ang ninipisan namin. Yan. At least pang matagalan po yan siya. Talagang hindi ka pa ulit-ulit ng gawa. At least kung yung uulitin or yung masisira ay plywood, medyo matagal na rin siya. Pero kahit na manipis ang plywood, kung ganito halimbawa, ganyan, hindi naman mabigat. Or kung mabigat, damihan nyo yung paglagay ng angle bar dito, yung brace sa ilalim para mas siya, matibay. Ayan, pati yung aming displayhan ng tire. Angle bar din yan na ginawang winelding. Pati dyan sa kabila. Ayan. So, winelding lang yan lahat. Pwede rin dyan gawin yung tubo. Pwede rin angle bar. Kaya lang medyo mahal ang tubo. Kaya angle bar ginamit namin. Then dito naman sa part kasi ng mga bolts namin, plano yan dapat talaga angle bar. Kasi nga, syempre, mabibigat. Kaya lang, naubusan kami ng budget nun. Tapos ginagawa na ito dito. Kailangang mahabol siya na maiplastar na ito dito. Kasi mahirap mag-welding dito sa loob eh. So, nilagay na siya. Nakabit na. Nang wala pang budget pang angle bar kasi nga nabitin na sa budget kasi nagpapa-renovate. So, plywood na lang ito. May mga nagtatanong din kasi kung ano yung nilalagyan namin ng mga bolt. Ayan, plywood. Supposedly, mga angle bar dapat yan, ganun. Kaya lang, ayun na nga. Wala na ubusan ng angle bar, hindi naka-order agad. Tapos kailangan na i-plaster yung lagayan ng bolts and ng mga bolts dito. Kaya ayan, ginawa na lang na na plywood kasi yan yung available that time. Tapos sa ilalim niyan yung mga pako. Yan, lahat yan mga angle bar. Ang lagayan namin dito. Tapos mga mating dyan sa mga na yan. Sa mga ganyan. Yan. Tapos yan. Yan. So yun lang mga ka-antrip para makatipid kayo doon sa mga magsisimula pa lang ng kanilang mga kahit na anong mga businesses, especially kapag special talaga para doon sa mga motor parts at saka mga hardware na mga mga paninda or store kasi mga mabibigat yung ating mga paninda. Imagine this, yung mga hub na yan, mga planchad, mabibigat yan, mga block na yan So kung hindi heavy duty, lagayan mo dyan, bagsak ka dyan, mabilis siyang mag-bar down. So, ayun lang. Ayan, pang-5. Yan, tuloy-tuloy lang yan ang gawa niya. Kasi nga doon pa sa kabilang shop, papalitan lahat ng mga estante doon. Kasi mga lang yun before. At gagawin na rin heavy duty ngayon. Ayan. Thank you.